Ang katahimikang mapapakinggan ay ang aktwal na paraan ng pagsusumbong ng isang taong hindi nakakapagsalita at nakakarinig. Sa salitang kalye, ang kapansanang ito ay tinatawag na pipi at bingi. Siya si Tonton, 35 taong gulang mula sa Pampanga. Dahil walang kasamang sign language interpreter, tanging ang teknolohiya ng computer o laptop lamang ang paraan upang malaman ng bitag ang kanyang sumbong. Ang kanyang inarereklamo, ang ina niya at mga kapatid sa Pampanga. May problema sa ina si Tonton at sa kanyang kapatid na babae na ginamit lang daw siya. Bibiyaran ang naging negosyo na idea daw ni Tonton, subalit inirehistro ng kanyang ina sa DTI nang hindi niya alam. Ginawa siyang manager. Dagdag pa ni Tonton, hindi raw marunong makipag-communicate ng sign language ang kanyang pamilya, kaya naman itong naging problema sa komunikasyon. Pinatagal ng bitag ang sitwasyon, tinawagan na namin ang inarereklamo ni Tonton ng kanyang ina. Kasi ganito, yung isang anak niya lumapit sa akin, si Tonton, nagsusumbong dito na pinagtrabaho mo raw sa business na billiard. Binigay mo na sa kanya. Okay. Sinasabi ko sa kanya sa laptop na mahal mo na siya at binibigay mo na yung negosyo kay Tonton. Kinukuha raw ng taruhan ninyo yung kita ng bilyaran. Ako'y tumutulong lang ha. Tumutulong lang ako ha. Ako bumisita kami dyan sa susunod na linggo. Paliwanag na lang namin. Sige. Nakita ng bitag ang isang malaking di pagkaunawaan ni Tonton at ang kanyang ina. Dito, minabuti naming puntahan ng personal si Mrs. Velez upang masolusyonan ang kanilang di pagkakaintindihan. Bago tumungo ang bitag sa Pampanga, sumangguni kami sa National Council on Disability Affairs upang maintindihan mabuti ang kalagayan ng problema ng tulad ni Tonton na tinatawag na person with disability laban sa kanyang pamilya. Ayon kay Geraldine Ruiz, tinatawag itong communication gap o barrier. Marami tayong mga batang deaf who cannot even talk to their parents or who are not even understood by their parents because my communication gap. The parents would refuse to learn the language. If you are a mother, you feel for your child. Or if it happens to a parent, you really feel for your dad or your mom. A parent would need to go the extra mile to be able to learn sign language. Dahil dito, nagpresenta ang NCDA na samahan ng bitag sa pagpunta sa tahanan ng mga Velez upang makatulong sa komunikasyon. Isang sign language interpreter ang kanilang isasama. Pagdating sa bahay ng mag-asawang Tonton at Malu Velez, nagawang makausap ng personal ng bitag si Tonton sa tulong ng isang sign language interpreter. Dito, naramdaman ng bitag ang labis na sama ng loob ni Tonton sa kanyang ina at mga kapatid. I remember and see that mama not love me for sure. Yung mama niya, ayaw siya ayaw niya sign language at hate din niya ang deaf. Ayaw niya ng deaf. Never communicate and never close to me. Can't understand me
deaf situation and culture. Ang mama ko, hindi ako inaalagaan, nagdidepende lang mama ko sa pag-aalaga ng mga katulong. Never feed me beautiful things. Or meaning, hindi siya binibigyan ng anumang magagandang bagay. O sometimes, kung mga expensive man lang, kundi mga cheap lang daw binibigay sa kanya. Bagay na hindi namin naunawaan nung una sa aming tanggapan. Ako nagbabayad ng rental. Unfair. Bakit ang rental fee of charge para sa Ate Joy ko ay libre? Ako manager, pero wala akong salary. Unfair salary of Kuya Jan, which is hearing sa Jolly Building. Never trust me. Always criticize me. Ito yung mga hinaing ni Tonton para sa kanyang mga magulang as well. Maya-maya lamang ay dumating ng ina ni Tonton na si Mrs. Lina Velez. Kaharap ang direktor at representante ng NCDA. Nagsimula na ang isang seryosong pag-uusap. Ay maraming papeles. And it saves na ako may mga secretary sa office. So it's better na sa pangalan ko yung bilyaran para saves in taxes payment. Ako na, liabilities. Ilang taon na yung sinasabi niya, my God. Bago pa siya mag-asawa yun, ang problema namin ngayon. How about this, sabi mo, kung wala siya sweldo no, okay, I give it. How about this, this is 3 million kamo. This is my payment kung ano yung sinisingil niya para matapos na lang kami. Magtanong naman siya ng gratitude kahit na konti. Napapahiya na ako sa maraming tao. No. We understand. Things reach out for his mom. For everybody's good. Your mom is willing to reach out for you. Tell him I can make his mom reach out for him. Can he accept that? If I can make his mom reach out for him, Sadyang naging matigas ang kalooban at desisyon ni Tonton na makipagbati sa kanyang ina. Tumagal ng ilang oras ang aming usapan. Your mom will give you additional money if you please her. She always fight before. Isang suhestyon ng bitag ang nagbukas ng pintuan para sa pagbabati ng mag-inang Velez. tutor. Tutor na magsa-sign language. Big pay. Sa kanya kung magbibigay yung pera, turuan lang yan. Wait. Listen to mom. Hindi nagtagal, umiral ang pagiging anak ni Tonton. Napahinuhod ito, yumakap sa kanyang ina. Ayan. Wala na lahat yung kamo. Hindi mo sa kanya, everything pass, ha? 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 Bukong lang, dudukot ng kakatipres. Your wife, dapat together. Together here. Sign language tips. Sige na, you go. You also go. You have to go. Your mother. Oh. Kasal kayo eh. Nakita ko ba yung kasal din natin? Nagdala ko ba? First lesson you will teach your mom how to sign. Marunong na. I love you. I love you ito.